So ayan guys, so ngayon bibisitahin naman natin si Jollibee. Ayan. Namiss natin si Jollibee. Si Jollibee naman ang ating pupuntahan ngayon. So ayan. So natapos yung ating car wash. Daming birds. Napakaganda ng summer dito sa Canada guys. Napakaraming trees. Tapos magpuputol tayo ng trees. Bawal magputol ng trees guys. Kailangan may license. Pero meron namang nabibiling mga ready to, yung kahoy na ready to, yung panggatong. So ayun. Napakasarap ang pagkain, di ba? Kapag ang pagkain natin is panggatong. So, mag-focus muna ako kasi nasa intersection tayo. Hello guys, so ang Talo and Aloe Vera bar soap ay available na ulit sa ating mga basket. So kung gusto niyo mag-purchase, punta lang sa ating website www.cherylskincare.com or you can email support@cherylskincare.com kung hindi niyo makita sa website. So ayan guys, or you can email me at cheryl@skincare.com. So see you guys in my website. So ayan guys, kapag sa intersection focus talaga ako kasi dyan yung kadalasang accident. Kapag nasa intersection ka tapos patanga-tanga, dyan talaga yung accident nangyayari. So kaya kapag intersection naka-focus talaga ako kasi meron dyan na ika-cut off ka, merong naghahabol lagi sa ilaw. So ayan guys, kaya batong ng anak ko, may mga palawit siya dito sa loob ng car niya. Napakaganda ng panahon ngayon guys. So ayan pag summer, bago tayo makarating kay Jollibee guys, siguro mga 18 minutes driving. So, ganun kalayo yung Jollibee dito sa amin. Pero pinakamalapit na yan, si Jollibee. Ito na yung pinakamalapit na Jollibee sa amin. 18 minutes drive. So, ilang kilometers yon? Siguro mga 8 kilometers. So, hindi naman kalayuan si Jollibee. Saan na ba ako? Dixie. Ayan. Hindi kasi maraming branch yung Jollibee dito sa amin, kundi dalawa lang yung pinakamalapit sa amin. Pero merong Jollibee, McDonald's, ayan ang pinakamalapit sa amin. Popular si McDonald's, pero si McDonald's kasi dito wala siyang tindang spaghetti and chicken. So ang tinda lang ni McDonald's dito sa Canada, burger lang talaga sila nakapokus, tsaka yung breakfast nila. So ayan, pero yung spaghetti, chicken, so mga Italian style kasi yan. So wala silang ganon na spaghetti and chicken sa McDonald's. So karamihan kasi sandwich talaga yung kanilang paninda. Burger ang kadalasan kinakain ng mga puti. Hindi lang naman puti nakatira dito guys, halo-halo. Tingnan mo nga tayo dito nakatira. O diba, hindi naman tayo puti. Tayo ay Pilipina with a perfect color. Namumula yung aking naging sensitive yung aking skin after na gumamit ako ng mga iba-ibang skincare before. Pero ngayon hindi na kasi meron na tayong sariling skincare. So kaya ayan, pero naging sensitive siya. So sa driving naman, maingat lang talaga tayo sa accident kasi kapag na-accident ka dito kasi tumataas yung insurance company.
babayaran mo. So, ayan guys, yung mall dito. Yan yung mall. Yan, napakalaking yung mall. So, ayan, the-drive pa natin all the way doon si Jollibee. Hanapin natin si Jollibee. Ayun, nakikita ko na si Jollibee. Ayan guys, si Jollibee, oh. Ayan. Naku, walang parking dito. Saan tayo park? Alanganin ng parking. So, ayan. Si Jollibee nandoon. So, ayan. Sa road tayo pa park. Meron bang ano doon? Wala ko nakitang parking. Dito na lang tayo pa park. Ayan si Jollibee guys, oh. Sila nito, $17. All in one. This Jollibee. So ayan guys, binayaran natin dito is $38, dalawang meals. So ayan, dalawang combo and then ubi pie. Yung ubi pie nila napakamahal, $3.69 isang ubi pie. Pero sa ibang restaurant guys, meron naman 2 pineapple pie for only $3. Pero ito kasi ubi kasi ito eh. So Filipino style ba? So binabayaran natin yung ating Filipino style. So ayan guys, si Jollibee ito. Pahamak to lagi sa akin, no? Natatanggal yung aking diet kapag si Jollibee nakikita ko. Si Jollibee ano guys. So ayan guys, sisihin natin si Jollibee kasi kapag nakikita ko ito si Jollibee, natatanggal yung aking diet. So ayan. Si Jollibee. So uwi na tayo guys. Ayan, dala natin si Jollibee. Okay, paper bag. Sisihin natin si Jollibee sa ating diet. Pahamak palagi. So ngayon, ayan. So uwi na tayo. Kakain tayong Jollibee sa bahay. Lagi kong take out, hindi ako nagkumakain dito kasi mahirap yung parking palagi. Nandito sa may ano, sa may loob ng mall. Tapos napakahirap ng parking. So ayan, puro Pilipina pumupunta rin dito eh. So ayan guys, uwi na tayo. Dala-dala natin si Jollibee. So ayan, sisihin natin si Jollibee sa ating diet. Palagi na lang natin sinisisi si Jollibee. So, hindi naman ako nagja-Jollibee guys, palagi. Kung nakaluwag-luwag lang sa buhay, ayan, nagja-Jollibee tayo. Pag hindi tayo nakaluwag-luwag guys, hindi tayo bibili ng Jollibee.
Minsan-minsan lang guys pag nakaluwag-luwag. Pero usually talaga yung kinakain ko talaga puro gulay. So ayan, puro gulay talaga. Ito kasi sa akin, hindi ako kumakain palagi ng pagkain ganito kasi parang hindi ako natutunawan sa karne. Madali akong tumaba pag kumakain ako palagi ng karne. Kaya kumakain din tayo ng karne guys, paminsan-minsan. So kasi yung ating panunaw, mahina na yung ating panunaw. Ganyan yata kapag tumatanda. Kaya usually gulay talaga yung ating kinakain. Gulay, isda, yan talaga yung ating mga paborito. Gulay, isda, seafoods. So, yan ang ating kinakain. Hindi yung mga ganitong fry. So, paminsan-minsan pwede rin. Kaya ayan. Kapag kumakain ako nito, lagi kong sinisisi si Jollibee. Kasi, ayan o, si Jollibee o. So, dadalhin natin sa bahay. Tapos doon tayo kakain. So, ayan. 2 meal lang itong in-order ko kasi ito para sa anak ko at saka para sa akin. So, kaming dalawa lang kakain ito. Good only for 2 people. Kasi ang isa naming kasamahan sa bahay, ang gusto naman niya puro steaks naman. Steaks and patatas. Hindi naman ako kumakain ng patatas. Kumakain din ako patatas, paminsan-minsan lang. Pero yung ating ano talaga is rice talaga tayo. Kung ano yung Filipino foods. Mga taong tumatawid. Sila ang may right of way. Init. Pag ganito nagpapalit ang weather guys, ayan, nagpapalit din yung ating may ubo, may sipon, ganyan yan dito kapag nagpapalit yung weather. Kasi yung weather dito merong malamig, merong mainit, tapos meron yung tagsibol, taglagas. So ayan, pero ang okay naman yung lahat ng weather. Syempre sanay-sanayan na lang rin tayo. Pag malamig, okay din naman kasi sa loob ng bahay meron naman tayong heater. Kaya nga hindi pwedeng maputulan yung ating mga, yung halimbawa yung electric, yung ating gas, hindi pwedeng putulin yan guys kasi kapag naputol yan, malamig sa loob ng bahay. Hindi ka pwedeng makipag-jumper sa kapitbahay mo. Hindi ka pwedeng makipag-jumper dito guys sa kapitbahay mo, maputulan ka ng tubig. Hindi ka pwedeng makiigib sa kapitbahay mo. So ayan, walang source ng tubig kapag naputulan ka ng tubig, kuryente, tsaka yung gas. Hindi pwedeng makikabit ka dun sa kapitbahay mo. Kaya ayan, ewan ko ba, basta hindi ka pwedeng maputulan dito. Babayaran at babayaran mo yun kasi hindi pwedeng wala yung 3 bagay dito, yung tubig, kuryente at saka yung gas. Kasi hindi kagaya sa Pilipinas ba na na pwede tayong makaigib sa kapitbahay. Dito hindi. Ano ba itong mama oh? Nag-drive siya ng sobra-sobra sa may ano pala siya, yung may edad na yung nasa tabi ko, kaya pala parang lasing siya mag-drive. Muntik na niya ako mabangga. So basta dito guys, kung may trabaho ka, okay lang naman, nababayaran mo yung bills mo, nabubuhay ka ng normal. So okay lang naman yung guys, yung 3 bagay na yan, yung kuryente, tubig at saka yung gas, hindi pwedeng maputulan kasi yung weather dito, hindi ka pwedeng maki sa kapitbahay mo, yung maki-jumper sa kapitbahay mo. Pero na lang kung kapitbahay mo, syempre kapatid mo, kamag-anak mo yan, pwede siguro. So kailangan may trabaho talaga, nagtatrabaho, bayaran yung bills. So ayan,
Paano kung walang trabaho? Katulad ko, ayan. Pero hindi naman guys, katulad ko, nagbagong buhay naman tayo. Kaya ayan, nagtatrabaho na tayo. Kasi tayo yung tambay dati dito sa Canada na nagbagong buhay. Nagbagong buhay na tayo guys, kaya ayan. Marami na tayong trabaho ngayon. So, unang-una na, taga-sahod tayo. O, diba? Taga-sahod, cashier, ang tawag dyan. So, trabaho din yan guys. Taga-sahod. O, diba? Yan yung number 1 nating trabaho dito. Taga-sahod. Ibig sabihin, cashier tayo. So, ayan. So, tambay tayo guys sa nagbagong buhay. So, ngayon, taga-sahod na lang tayo. O, diba? Saan ka pa niyan? So, kailangan talaga nagtatrabaho kasi kung walang trabaho, mahirap talaga. Kung hindi mo mababayaran yung mga bills mo, tapos hindi ka makakapag-drive ng car mo kasi yung insurance kailangan, meron naka-insured yung car mo. Kahit na anong year yung sasakyan mo, kailangan ay binabayaran yung insurance. Kasi kapag nahuli ka ng police, $50,000 fines yata. Hindi ko lang sure kung magkano ang fines. Pero ayan, mas malaking trouble. At saka hindi worth ng trouble guys kapag hindi ka nagbayad ng insurance. So ayan. So the more na marami kang accident dito guys, the more na very expensive yung iyong insurance. So ayan. Awarded sa atin yan guys. Kaya yung ating insurance is very high. Lalo na dito sa area ko, napaka higpit. So, depende yung kung saan ka nakatira, kung saang city ka nakatira, yung insurance mo is depende sa area mo. So, halimbawa doon ka sa mismong city, so mas mahirap yung, mas mahal yung insurance mo. Pero kung sa mga countryside ka nakatira, ayun, mura yung insurance mo. So, depende yung guys. Tapos, yung car mo, kung medyo mamahalin yung car mo at saka bagong-bago. So, ayan, mahal din yung bayaran mo sa insurance. Kasi kapag na-aksidente ka, binabayaran nila ng buo yun. Iiwasan mo lang guys yung accident dito. Kasi yung accident dito, kapag marami kang accident, mataas talaga yung babayaran mo sa insurance. So, ayan. Pero yan, awarded sa atin. Kaya nga tayo best driver tayo dito sa Canada kasi lahat ng ticket, tapos na accident tayo, so na-award sa atin yan guys. Hindi tayo pahuli sa ating katangahan. Sarap nang pumunta ng camping. Dati nung kabataan ko dito, dati 10 years ago, palagi kami nagka-camping. So, ayan. Kasi nakakaluto tayo doon ng nung pagkain sa charcoal. So, yun yung gusto ko. Yun yung pinaka-gusto kong mag-camping kasi reminds me nung ako ay maliit, sa charcoal niluluto yung pagkain. So, pwede naman natin gawin. Kaya lang, syempre, parang ang hirap, pwede naman natin gawin sa bahay. Kaya lang, syempre, pag sa camping, di ba, magpa-fire ka, tapos ready na, doon na ilalagay yung pagkain. So, ayun. Very convenient. Napakatamad natin. Ayan, nagbabago kasi yung weather, kaya ako parang may sipon ako kasi pag ganito nagbabago yung weather, yung umaano na yung mga trees, tapos yung pollen. So ayan, meron tayong allergy sa pollen. Yung pollen, ewan ko ba kung bakit ako nagkaroon ng allergy sa pollen, na para tayong may sipon, namumula yung mga mata natin. So ayan, tapos nangangati yung mata. So, ayan. So, iinom lang tayo ng anti-allergy. Pero, syempre kasi minsan, talagang hindi mo maiwasan. Kaya pag lumalabas, paminsan-minsan, meron akong mas palagi.
Okay guys, hanggang sa muli and magkita-kita tayo sa susunod kong video and see you guys in my next video guys. So siguro tapusin ko na yung ating vlog and then next time again guys. So ayan, nag-car wash tayo, tapos ayan, nagutom tayo. Binisita natin si Jollibee, sisihin natin si Jollibee. Kakain tayo kasi tataba na naman tayo. So ayan, okay lang yan, pamisa-misa lang naman. So okay lang natin sisihin si Jollibee. Okay guys, see you guys in my next video guys. So magdadrive ako ng mga 18 minutes bago ako makarating sa bahay.